Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong kahapon na impeachment po ng ating Vice President at tumayo po na testigo ron si Matibag, mga kababayan. At dito natanong din po sa kanya, hindi po ba mayroon conflict of interest dahil ikaw ay tumatayong testigo para ma-impeach ang Vice President, samantalang ang asawa mo naman na si Representative Ann Matibag ay isa po sa endorser ng impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Nagkataon lang po ba? Dalawa na kayo? Unbelievable! Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin ang pagtatanong po ni Attorney Mark Binluan, mga kababayan. Setup ko lang po. Nawala yung video. Ito po mga kababayan. Let me direct your attention to House Resolution number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document Counsel may do so. that your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that? Yes, the name is her. It's there. Okay. Now, there's a signature page also. This document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature? I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife. So you can confirm the signature of your NBI agent, but not your wife. Let me direct your attention to House Resolution number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document Counsel may do so. that your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that? Yes, Yan po mga kababayan. Kinonfirm naman po pala niya, mga kababayan. Ang kanyang asawa ay isa po sa endorsers para po ma-impeach ang Vice President. At ngayon po ay tumatayo naman po siya na testigo ay isang NBI. At alam naman po ng taong bayan na ito pong Representative Ann Matibag ay pinangalanan din po ito at nahandun din po ayon po kay Representative Leandro Leviste nasa Cabral Files na nakakuha rin po ng napakalalaking insertion, flood control. Ayon po yan sa Cabral Files, mga kababayan. Flood control, bilyon ang nahawakan po daw nitong ni Ann Matibag. At syempre, ito pong si NBI Director Matibag ay meron din pong issue sa kanilang negosyo na quarry. Mga kababayan. At yan po ay pinaputok ni Doktora Loren Badoy. May issue rin po ang kanilang negosyo at kasama rin yata sa mga nakatanggap. Uulitin po natin, kasama rin po sa nakatanggap ng napakalaking allocables, insertion, flood control. Ayon po yan sa Cabral Files na may hawak po at nakakuha po ng kopya si Representative Leandro Lebiste. At kasama rin po yata yan sa mga sinasabi rin yata na mga ex-bodyguards, ex-marine, mga ex-soldiers ni Saldico. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, talagang makikita mo yung conflict of interest. Talagang nasa script, di umano, na kailangan talaga nilang pabagsakin ang Vice President. At pilit po nilang kinakabit ang grave threat dito po sa sinasabing pagtsugi raw po
sa tinatawag na Pangulo at na tinatawag na kanyang ate na bangag at syempre ang asawa at ang pinsan, mga kababayan. Samantalang ang sinasabi po ng Vice President ay conditional threat. Conditional. At ang nakapagtataka, iniimbestigahan mo itong Pangulo, samantalang ang threat at ang buhay at ang pamilya ng Vice President ay hindi mo man lang iniimbestigahan. Ibang klase. Dahil unang-una, kitang-kita ng taong bayan kung sino po ang nanggigipit at sino po ang gumagawa ng hindi maganda. Lalong-lalo sa pamilya Duterte. Sino po ba una na nanggigipit? Kung yung tatay nga, pagbaba ng airport, dinampot. Hindi po ba, hindi man lang po nila dinala sa korte. Walang due process. Hindi ba isa yung grave threat? Hindi ba pagbabantayan? Dahil yung buhay ng matanda, idinala mo na at ginamitan mo ng kapangyarihan. Hindi po ba? Nakakalungkot lang. Yan po mga kababayan, ang isa pong issue yan na kinwestiyon po ni Attorney Mark Binluan, ang tumatayo pong isa sa tagapagtanggol po ng ating Vice President, mga kababayan. Kinwestiyon niya dahil yung asawa mo, endorsers, para ma-impeach ang Vice President, tapos nahandyan ka. At yung ano-ano ang pinagsasabi mo na hindi mo man lang napapatunayan pa. Pero grabe na ang ginagawa mong pagpapabagsak di umano sa Vice President. At syempre po, kakasuhan naman nila yan. Di po ba nung isang araw, nag-file na sila ng kaso dyan sa Ombudsman? Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang isa pong nakakalungkot pagdating po sa panahon po ng binagawang Pilipinas. Talagang sindikato na di umano ang gobyerno. Dahil po dinala po tayo sa malawakang korupsyon at politika nung sila po ang naglingkod. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa inyo po, sa mga naagusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo, mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Jake Yahut from California, USA, Kingston from Hong Kong, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jim Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, si Gayat Chena, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, si Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, at Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Davao City. Thank you po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.